Dahil nalumpo ang kuya ko, dahil sa isang aksidente, iniwan na siya ng tuluyan ng kanyang fiancé. Dear 8 Vine, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang love story ng kuya ko. Ang pangalan ng kuya ko ay Samuel, at ang kanyang fiancé naman ay si Marisa. Ito ang kanilang kwento. Si Samuel ay may 4 na mga kapatid, at siya ang pangalawa. Dahil maagang nag-asawa ang kuya niya, kaya si Samuel ang naging breadwinner ng kanyang pamilya. Hindi nabigo ang pamilya ni Samuel. Pagkatapos niya ng high school, nag-training siya para makapagsiman. Sinikap niya talaga na makapag-abroad para mapag-aral pa ang dalawa niyang nakakabatang kapatid na puro babae. Wala na rin pala siyang ama dahil maagang pumanaw sa sakit sa baga. Kaya nang makaakyat sa barko si Sam, naging maayos ang buhay nila. Halos 6 na taon siyang hindi umuwi para mas madaling makaipon ng pera. Habang nasa barko si Sam, meron siyang nakachat na babae, ito si Marisa. Ito na ang naging libangan ni Sam, at hindi nagtagal, ay minahal na nga niya si Marisa. Kahit hindi pa niya ito nakikita, sumapit ang pag-uwi ni Sam sa Pinas, at nagkita na sila sa unang pagkakataon. Dito ay lalong minahal ni Sam si Marisa. Pinakilala ni Sam si Marisa sa kanyang pamilya, at tinanggap naman ng pamilya ni Sam ng maayos itong si Marisa. Habang tumatagal, ay naging malapit na si Marisa sa pamilya ni Sam, at itinuring na nga itong isang kapamilya. Kaya nang magbalik si Sam sa barko, ay naging panatag si Sam dahil nga mas malimit ang pagbisita ni Marisa. Sa pamilya ni Sam, naging close din ni Marisa ang mga nakababatang kapatid ni Sam dahil nga puro babae ito. Sa tuwing nagpapadala ng pera si Sam, lagi niyang ibinibilin sa kanyang ina. Ang allowance na ibinibigay nito kay Marisa buwan-buwan, ibinibigay iyon ng nanay ni Sam kay Marisa ng walang alinlangan dahil ang mahalaga sa nanay niya ay nagkakaintindihan sila. Sumapit muli ang 2 taon. At umuwi si Sam ng Pinas upang magbakasyon. Sa pagkakataon na ito ay nagpropose na ng kasal si Sam. At namanhika na rin ito sa pamilya ni Marisa. Lahat ay masaya, lahat ay punong-puno ng kagalakan. Tinakda ang kanilang kasal sa susunod na taon. Kaya't masayang-masaya ang magkasintahan. At sobrang pinagmamalaki ni Sam ang kanyang fiancé. Kahit mahirap lang talaga ito. Dahil sa mabait ito, mapagmahal sa pamilya. Maganda rin kaya sabi ni Sam, siya na ang swerteng lalaki sa mundo. Sa pagbalik ni Sam sa barko, nagdala siya ng calendar. Nilalagyan niya ng tanda ang bawat araw na lumilipas. Dahil nanabik na siya sa nalalapit nilang kasal, habang lumilipas ang mga buwan, naging mas abala si Sam sa kanyang trabaho, at si Marisa naman ay abala sa nalalapit nilang kasal. 4 na buwan na lang ang nalalabi para sa pag-uwi ni Sam sa Pinas, kaya sobrang excited ito sa kanyang pag-uwi. Nagpadala din ito ng malaking halaga buwan-buwan para sa paghahanda sa kanilang kasal, at si Marisa ang nag-aasikaso nito. Ngunit may isang pangyayari na hindi inaasahan. Na-aksidente si Sam sa barko, masilan ang pangyayaring iyon, at dahil doon ay maagang napauwi si Sam ng Pilipinas. Agad naman inabisuhan ng pamilya ni Sam, dahil sa ospital ang diretsyo nito. Inaagapan kasi kung magagamot pa siya. Sumalang si Sam sa 2 operasyon, ngunit kahit pa ginawa na ng doktor ang lahat, ay hindi pa rin siya makakalakad ang sabi ng doktor. 50% kung makalakad pa siyang muli. At hindi rin alam kung kailan ito mangyayari. Nang malaman ito ng kanyang pamilya, walang paglagyan ng awa nila kay Sam, lalo na si Marisa. Halos hindi ito nawala sa kanyang tabi. Inalagaan ni Marisa si Sam, hanggang sa ito ay makauwi ng bahay. Isang araw, pumunta ang ina ni Marisa sa bahay nila Sam para kausapin ang kanyang anak. Pinagsabihan si Marisa ng kanyang ina na umuwi na sa kanila. Dahil walang silbi na ang boyfriend niya at wag na rin magpakasal, dahil maghihirap lamang daw ang buhay ni Marisa sa feeling ni Sam. Narinig iyon ng isang nakababatang kapatid ni Sam, ang lahat ng pag-uusap ng mag-ina, at sinabi pa ng kanyang ina na nagbalik na ang dating kasintahan ni Sam, na galing din sa ibang bansa at hinahanap ito. Nagsawalang kibo ang kapatid ni Sam sa mga narinig nito. Ayaw kasi nito na mai-stress ang kuya niya. Habang lumilipas ang mga araw, parang nagbabago na si Marisa, at nagsalita na siya. Sinabi niya na hindi ito ang pinapangarap niya, na maging buhay, kaya nag-back out ito. Kinabukasan nga ay nalaman ng buong pamilya ni Sam na wala na si Marisa, tuluyan ang iniwan si Sam, at walang kasal na rin na naganap. Halos hindi matanggap ni Sam ang pangyayari sa buhay niya. Halos hindi na siya kumakain, parang wala nang gana sa buhay, namayat siya ng husto. Kahit kausapin hindi siya umiimik, pero ang pamilya niya never siyang iniwan. Ang kanyang ina ang masugid na nag-alaga sa kanya, at ang 2 niyang kapatid na babae ang laging nagpapaalala na may bukas pa. Na may plano ang Diyos kung bakit nangyari ito sa kanya. Dahil sa pangyayari, minabuti ni Sam na lumipat sa probinsya, sa lupain na kanyang binili. Doon nakilala niya si Maylene,
isang kapitbahay at naging totoo niyang kaibigan. Tinulungan siya nitong makalakad muli. Sinamahan ni Maylene si Sam sa anumang laban sa buhay at hindi nagtagal ay unti-unting nakalakad si Samuel sa tulong ni Maylene. Laking pasasalamat ng pamilya ni Sam kay Maylene. At ito na rin ang pinakasalan ni Sam. Nagkaanak sila ng dalawa dahil kambal ito. Nabalitaan niya na si Marisa ay iniwan din ng naging asawa nito at may anak na isa. Ito po ang kwento ng kuya ko. Ang buhay nga naman, hindi mo talaga alam kung ano ang mangyayari bukas. Masasabi mo talaga na mahal ka ng isang tao kapag hindi ka iniwan sa panahon ng iyong pangangailangan. Hanggang dito na lang po, nagmamahal, Ellen.